Inaasahan, marami. Unang-una, marami kasi siyang mga kabataan simula pa lang ay nahikayat na niya na maging mananampalataya. So sa unang misa pa lang niya, nakikita ko na at inaasahan ko na mas dadami pa ang magiging mananampalataya, ang maniniwala sa ating Panginoon at mas lalong yayabong yung kanilang faith, yung mas magiging matatag pa ang mga tao, lalo kung maririnig nila ang mga sermon at salita ni Father Marlon. Ano, tapos yung nakikita ko lang ngayon sa mga poon. Tapos mabait naman siya, nagpapala. Tsaka marunong din magtiis ng hirap. Sa ganun ang pagsabihin, hindi naman matiis ko. Ano pa yun? Mula rin sa kanyang pagkabata, nakita ko na siya ng pagiging malapit sa Diyos. Kasi nga ako, inaalaga ko silang dalawa. Isang malaking karangalan para sa aming pamilya ang makita na tinatak niya ang spiritual na papel bilang isang ganap na pari. Ipinagmamalaki ng buong pamilya na makita na siya ay nagsasakripisyo para sa debosyon na ito. Isang malaking inspirasyon siya sa amin para isabuhay ang pagiging Kristiyano at pagiging totoo kay Kristo at ang kapwa-tao. Bilang isang pari, ang pagiging alagad at mapagkumbaba ay amin ding malaking inspirasyon mula sa kanya. Ang unang misa ni Father Mark ay tanda ng kulminasyon ng kanyang journey to priesthood. Ngayon, ay ganap na siyang pari. Mula sa araw na ito, hindi lamang kami ang kanyang pamilya, kundi ang lahat ng mananampalataya. Dahil dito, bilang malapit na kaanak niya, ay pilit kaming magsusumikap na alalayan siya at maging kaagapay niya sa pagsisilbing ehemplo ng pagkukumbaba at paglilingkod sa iba. During that time kasi, nung mga bata pa kami, nakikitaan ko na siya na may possibilities na maging isa siyang pare. Una, kasi bata pa lang siya, gustong-gusto niya laging sumasama papuntang simbahan. Pag nagsisimba kami, di tulad ng mga ibang bata na ang gusto nila mga typical na laruan. Pero siya, ang gusto niyang bilhin yung maliliit na rosaryo, poon, at mga sampagita. Pangalawa, napansin ko rin, lagi niyang inaayos yung mga altar namin. And then, talaga nag-i-spend siya ng oras at inilalagay niya lahat ng mga poon na binili niya at pinabibili niya at inaayos niya yon ng basta para lagi lang siyang nauubos yung time niya sa pag-aayos nung sa altar namin. And then, pangatlo, nung nagbibinata na siya, medyo naging super active na siya sa church. At talagang nakikita ko ang kaligayahan niya every time nagsisilbi siya sa simbahan. At higit sa lahat, yung bonding time naming dalawa, every time na uwi ako o magkikita kaming dalawa, ay magkukwento siya ng all about story sa Bible, iba't ibang story tungkol sa Bible. So doon pa lang nakikita ko na may possibility na yung puso niya talagang sa pagpapare. Nakaapekto din siya kasi maraming hindi alam at marami ding may alam. At marami ding hindi makapaniwala na mayroon din akong kapatid na nagpapari at magpapari ngayon mismo araw ng kanyang unang misa primero. At sa pagiging pari niya sa kanyang desisyon, naging maayos naman at lubos naman niyang tinanggap. Masaya naman siya. At yung iba naman ikinagulat Kumbaga, yung mga katrabaho ko, yung ibang mga kakilala ko, na may kapatid akong magpapare. Kumbaga, sa panahon na magkasama kami at nagkikita kami, ay hindi makapaniwala, gayong kahit yung mga kasama niya sa mga kaparian. Una sa lahat, sabi ko, hindi ipagkakaloob ng Panginoon ang mga bagay na ito kung hindi para sa iyo. Sabi nga, many are called, but very few are chosen. Talagang mahirap, pero yan ang kaloob sa iyo ng Panginoon.
bawat hirap may ginhawa. Yan ang vocation mo. And we continuously pray for that. At natutuwa naman kami dahil batid namin na talagang mahirap ang kumuha ng pagpapari. At konti lang naman ang kakapagpari. Pero salamat sa Diyos, si Marlon, kahit wala dito yung kanyang magulang na siya nag-aaral, nasuportahan namin kanyang mga anak. Mahal namin si Marlon at natutuwa kami, taus-pusong nagpapasalamat sa Diyos dahil narating niya ang stage na siya na ito at siya ay naging isang pari, ganap na pari. Congratulations sa aking pamangkin, si Reverend Father Mark Lawrence Bernardo at sa kanyang pamilya. Thank you, Lord. Amen. Tinuro niya sa akin na laging magdasal araw-araw at hindi maubusan ng pananampalataya. Sa pag-observe ko sa kanya, hindi siya nawawalan ng pasensya at maunawain siya sa lahat ng mga bagay. Siguro isa sa mga hindi talaga makakalimutan na binahagi sa akin ni Tito Marlon is yung paggawa ng rosary. Kasi dahil sa kanya, natuto akong gumawa ng rosary tapos nakapag-start din ako ng maliit na business ko. At isa pa is yung sabi niya sa akin na mas mahalin ko pa yung pamilya at ang Diyos. At dahil doon, mas nakita ko yung kahalagahan ng pagmamahal, hindi lang sa sarili, kundi para din sa iba. Kaya kay Tito Father, thank you po kasi kundi dahil sa inyo, di ako mapupunta sa kalagayan ko ngayon. Nung malaman ko yun na gusto niyang maging pari, una-una, medyo nalungkot siyempre ko dahil nga kami lang dalawa. Pero naisip ko, si Lord ang maano sa kanya, niregalo siya sa akin ni Lord. Di kailangan, ibalik ko naman siya kay Lord para magpaglingkod. Yan lang. Ngayon naman siya na ako, maganda na ang ano niya. Natapos niya yung pangarap niyang bukasyon. Congrats, Ninong! I love you! Naalala mo noon, sinabi ko sa iyo, Father Marlon, matapos ang iyong graduation sa philosophy, pahinga ka muna, Marlon. Punta ka sa Canada. Total, nandun naman ang mga kapatid mo at ang nanay mo. Sabi ko, nurse ka. Siya po ay isang registered nurse. Maraming opportunity na pwede mong makita doon. Mapapadalan mo ako ng sapatos. Father Marlon, sinusubo kita ng mga oras na yon. Kung ano ang plano mo, kung matempa kita na i-pursue ang iyong medical field, pero hindi ka natinag. Focus ka sa iyong pasyon. Focus ka sa seminary formation. Focus ka para umabot sa tagpo na ito ng iyong buhay. Maging isang ganap na pari. Father Marlon, panalangin ko sa iyo, mamatay ka na sana. Oo, mamatay ka na sana. Ito sina San Pedro at San Pablo, mga dakilang apostolic Kristo. Namatay sila sa kanilang sarili upang ipangaral si Kristo sa mga Hudyo at Gentil. Namatay sila sa kanilang sarili upang maging haligi ng inang simbahan. Ang pagkapari ay hindi tungkol sa iyo, Father Marlon. Ang pagkapari ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pari. Tayo ay nakikibahagi lamang sa misyon at gampanin ni Kristo bilang dakilang pari. Sa iyong bawat pagkamatay, Father Marlon, may panibagong Father Marlon na mabubuhay. Mas naglilingkod, mas magbibigay ng sarili, mas makikisabay sa paglalakbay ng tao, mas pinagbubuti ang pagdiriwang ng sakramento, mas magmamahal ng higit. Sapagkat sa iyong bawat pagkamatay sa sarili, ang ating Panginoong Jesucristo na ang panibagong nabubuhay na at mababalaagan sa iyong sarili. Father Marlon, lagi ka sanang mamatay upang ang ating Panginoong Jesucristo ay laging mabuhay sa iyo. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, Father Marlon.
aking nanay Lolita, Ate Christy, at kay Ate Jenny. Salamat sa inyong suporta. Ayaw ng nanay at tatay ko na pumasok ako sa seminaryo. Dahil mahal po ang magpari. Kaya sumunod po ako sa inyo na mag-aral at magtrabaho bilang nurse ng ilang taon. Natupad ko din yun ay mga ate ko. Pero hindi ko mapigilan ang damdamin ko na sundin ang tinig ng Diyos na tumawag sa aking upang managpari. Mahirap po para sa akin ang malayo sa isa't isa. Malayo ako sa ating sarili dahil naninirahan kayo sa ibang lugar. May kanya-kanya ng paglalakbay sa buhay. Pero hindi niyo pa rin ako pinalimutan at alalahanin sa panalangin. At siguro ito yung plano ng Diyos na maging pari ako upang tulungan ko din kayo sa inyong mga pangangailangan. Magkakalayuman tayo ngayon at sa mga ate ko. Pero lagi ko kayong pinatandaan na maging matatag sa oras ng ulos ng buhay at sa ating ama na kahit Lorenzo. Ito na yung hinahanap niyong nurse na pari. Marami akong kakulangan bilang iyong anak. Hindi ko na kayo mabibigyan ng apo. Pero marami na po akong magiging anak. Ang sambayanan ay pinagkatiwala sa aking Diyos. Kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.